Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1421. Isang lalaki ang tumayo, hinimas ang kanyang puwitan, at pagkatapos ay tumingin sa karamihan ng tao sa kanyang harapan. Sa oras na ito, ang iba pang mga kalahok, medyo kaunti, ay itinapon sa labas. Ang ilan sa mga mas mabilis na nag-react ay gumamit kaagad ng kanilang aura upang sila ay ligtas na nakarating, at ang ilan sa mga mas mabagal ang reaksyon ay direktang bumagsak sa lupa at nahulog sa gulo. Haha, Harold, alam kong buhay ka, halika rito, magaling na apo. Ang pangalawang elder ng pamilya Canmore, matapos makitang lumabas ang kanyang apo, puno ng saya ang kanyang mukha. Pinunasan ni Harold ang kanyang puwitan at tinapik ang alikabok bago siya lumapit at sinabing may mapait na ngiti, buhay ako, pero malas lang na hindi ako nakakuha ng maraming token. Tokens o hindi naman ganoon kahalaga, ang susi, kung gaano karaming tao ang nabubuhay pa. Ito ang susi, marahil ay maaari nating hatulan mula sa ilaw sa screen ng ilaw, sa pagkakataong ito, halos kalahati sa kanila ay patay na. Ang pangalawang elder ng pamilyang Canmore, puno ng emosyon, kahit na ang kanyang apo ay nasa gitnang yugto ng True God Realm, ay napakalakas, ngunit sa pagkakataong ito ay lumahok sa kompetisyon, ngunit mayroong ilang mga kakaiba, ang ilang mga lalaki na may kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kamangha-mangha, kaya, kahit na sa talento ni Harold, ang kanyang puso ay medyo nag-aalala. Napakaraming patay. Hoy, iniisip ko kung gaano karaming tao ang buhay sa aming pamilyang Canmore. Napabuntong hininga si Harold at tumingin sa mga taong itinapon sa labas na may malungkot na mukha. Maraming mga panginoon ng pamilya, bawat isa ay nakakuyom ang mga kamao, ay labis na nag-aalala sa kanilang mga puso. Lumabas na si Yul. Mabilis na nakita ni Titus ang figure ni Yul, at sa tuwa, excited na sinabi kay Nash. Nakikita ko. Nang makita ni Nash si Yul ay bahagyang gumaan ang loob niya. Pagkatapos ng Yul, maraming mga White Family Master ang lumabas, at di nagtagal ay lumabas ang 1 dosina. Pero, medyo nag-aalala pa rin ang puso niya, tutal, 400 ang kasama nila sa kompetisyon. Kung may 1 dosina lang, hindi niya alam kung paano ang kinabukasan. Nakalabas din si Beth, hindi nagtagal ay nakita ni Titus si Beth at muli ay natuwa ang kanyang puso. Lalong natuwa si Kenneth nang makita niyang lumabas ang kanyang anak, at nagmamadaling sinabi, Beth, halika rito. Tumingin si Beth at agad na lumipad, Tay. Agad namang tanong ni Kenneth, nasaan si Jack? Nakita mo na ba siya? Buhay pa siya, di ba? Si Nash at ang iba ay isa-isang tumingin kay Beth, lahat sila ay hindi na makapaghintay na malaman kung buhay pa ba si Jack. Kabanata 1422. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Malapit na siyang lumabas. Nang makita ni Beth ang hindi maihahambing na mga inaasahan ng lahat, hindi niya maiwasang mapatingin sa lahat bago magsalita. Malapit na siyang pumunta dito. Natigilan si Nash, at agad na naaninag sa kanyang mukha ang napakasayang hitsura, magaling, kaya siguradong maayos ang anak ko at malapit nang lumabas. Pagkatapos sabihin niyon, hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang excited niya, pero lumakad talaga si Nash papunta kay Trenton at saka sinabing walang katumbas na pagmamayabang, narinig mo ba yun? Pagkalabas ng mga White family namin, sabi nila okay lang si Jack, okay na siya, malapit na siyang lumabas. Iyon, paano ito posible? Napakunot ang noo ni Trenton, sobrang hindi makapaniwala, hindi kaya si Jack ay wala sa huling laban. O, ang batang ito ay dapat na duwag at sa mga huling araw ay malamang na nakahanap siya ng isang lugar na pagtataguan, naghihintay sa pagtatapos ng kompetisyon. Tama nga, sa oras na ito, isang figure ang itinapon at halos mahulog sa lupa, mabilis siyang nag-ipon ng aura sa kanyang mga paa, na dahan-daang lumapag sa lupa. Magaling, lumabas na si Young Master Jack. Marami sa mga matatanda at tagapag-alaga ng pamilyang White at iba pa na sumunod ay labis na natuwa, kitang-kita sa lahat ang talento ni Jack. Ngayon ay masasabing si Jack ang pag-asa ng nakababatang henerasyon ng pamilyang puti, marami ang umaasa na siya ang magiging susunod na padre de pamilya sa hinaharap, nakuha na niya ang puso ng mga tao. Kung namatay si Jack, talagang malaking kawalan ito para sa pamilyang White. How is it possible? Itong batang ito, talagang lumabas na buhay. Si Jared, ang pinuno ng pamilyang Hunt, ay agad na lumubog ang kanyang mukha, at ang kanyang puso ay medyo hindi makapagsalita. Naghinala din ang kanyang puso na ang kanyang pangalawang anak ay malamang na pinatay ni Jack at Helena. Kung tutusin, nagkaroon ng alitan sa pagitan nila ng kanyang anak noon, at ang kanyang anak ay hindi gustong sumali sa kompetisyon noon, pakiramdam na wala itong kabuluhan. Dahil naganap ang salungatan, ito ang dahilan kung bakit siya nagpasya na lumahok sa kompetisyon.
Kaya, ang posibilidad ay talagang mataas. Kung buhay pa si Jack, ibig sabihin ay malamang na hindi pa nakakapaghiganti si Cloud kay Chet. Baka naman may iba na. Hindi rin napigilan ng matanda sa pamilyang Hunt na nasa gilid na sumimangot, at lihim na hinuhulaan sa kanyang puso kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob, wala silang kaalam-alam. Ang unang elder ng Hunt family, pagkatapos mag-isip tungkol dito, pagkatapos ay sinabi, "Napakaraming tao sa loob, hindi ako naniniwala na walang nakakaalam o nakakita kung paano namatay ang pangalawang young master." Parami ng parami ang itinapon palabas mula sa light shield, at si Jack ay dahan-dahang papunta dito. Gayunpaman, bago niya maabot ang kanyang ama, si Jack ay pinigilan ni Alejandro. "Anong meron? May mali ba?" Sumimangot si Jack, tutal hindi naman naging maganda ang relasyon ng dalawang pamilyang ito. Agad namang ngumiti si Alejandro ng alanganin at nagtanong, "Jack, you and Helena, you are a couple, right? Nakita mo na ba ang tatlong anak ko doon? May alam ka ba tungkol sa kanila?" Kitang-kita ni Jack na talagang nag-aalala si Alejandro sa kanyang tatlong anak, marahil ito ay pag-ibig ng ama. Ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, lahat sila ay buhay at sumipa, syempre magaling sila. Magaling, mabuti at buhay silang lahat." Noon lang napaatras ng ilang hakbang si Alejandro, nagbigay daan kay Jack, nahulog ang batong nakasabit sa kanyang puso. Tutal tatlo naman silang anak na babae, bagamat maganda ang kanilang talento, ngunit sa pagkakataong ito ay napakaraming tao ang namatay. Na hindi maiwasang mag-alala sa kanyang puso. Lalo na para kay Daniele dahil ang kanyang cultivation ay nasa unang bahagi pa lamang ng True God Realm. Labis talaga siyang nag-aalala sa kanya. Kabanata 14:23. Malinaw na ang mga salita ni Jack ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng isang piraso ng isip. Tiyak na, pagkatapos ng isa pang sandali, si Helena at ang iba pa, isa-isa, lahat ay itinapon din. Maging ang mga tao ng pamilya Cabello, ang mga tao ng pamilyang Puti, at ang mga tao ng pamilya Tudor, hindi nagtagal ay lumabas silang lahat, mahigit 100 o 200 tao. "Nabalitaan ko na namatay si Chet Hunt, tama ba?" Pagdating ni Jack sa harap ni Nash, sa kanya tinanong si Jack. Ngumiti si Jack, at sinabing, "Pwede nating pag-usapan iyon saglit. Sa tingin ko, magagalit at maiiyak ang ilang tao sa pamilya." Tumango naman si Nash, "May mga bagay talaga, hindi magandang pag-usapan dito, kahit sabihin sa mahinang boses, pero kung sakaling marinig ito ng mga ibang pamilya sa paligid, hindi magandang bagay. Magagalit ba ako at iiyak?" Natigilan si Nash, mabilis na naisip ang isang bagay, isang pagsabog ng ligaw na saya sa kanyang puso. Dati, lahat sila ay may masasabi mula sa itaas ng light screen na iyon. Ang mga tao ng pamilya Hunt, tila nag-organisa sila ng mga tao mula sa ibang mga pamilya at nag-iipon ng mga master mula sa ibang mga pamilya. Gayunpaman, sa pagtingin dito, ang mga pagkakataon ay malinaw na nabigo sila. Kakaiba, mga kapamilya natin, bakit hindi marami sa kanila ang lumabas? Ang mga tao ng pamilyang Norman, na nakikita na ang mga tao ng pamilyang White pati na rin ang pamilya Cabello at iba pang mga pamilya, lahat ay medyo marami nang lumabas, samantalang hindi gaanong mga tao mula sa kanilang sariling panig ang lumabas, agad na natarante sa kanilang mga puso. Lalo na ang tatlong anak ng padre de pamilya, hanggang ngayon ay wala pa sa kanila ang lumabas, na ikinabahala ng lahat. Unti-unting lumipas ang panahon, may mga third class na pamilya pa rin ang natitira, ang isa ay masaya, habang ang ilan ay 100 na lamang, sila ay nabalisa. At saka, lumabo ang ilaw na screen na iyon, kumbaga, lumabas din ang mga tao sa loob na halos lahat ay lumabas. Imposible. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Trenton, sa ngayon, sa 400 contestant na pinasukan ng kanilang pamilya Lago Rio, 20 pa lang ang nakalabas. Kung tutusin mula sa ratio na ito, malinaw naman, ang kanilang pamilya ay dapat na mawala ng ilang tao. Napakapangit ng mukha niya. Bakit hindi pa lumalabas si Cloud? Si Jared din ang pangit ng mukha, hindi lang si Cloud ang hindi pa lumalabas. Ang mga masters ng Hunt family, sa ngayon, 100 pa lang ang lumabas, masama na ang ganitong sitwasyon. Guro, sa ilaw na screen, may ilang dosenang tuldok lang. Pagkaraan ng isa pang sandali, ang unang elder ng Hunt family ay sumimangot at ibinuko ang kanyang bibig upang paalalahanan. Kumbaga, ilang dosenang tao pa lang ang hindi pa lumalabas. Tumigil ka, naikuyom ni Jared ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Makalipas ang isa pang 10 segundo o higit pa, ang iba pang mga tao ay lumabas, ang pamilyang Puti ay may natitira pang humigit kumulang 300 tao, habang ang pamilya Tudor at ang pamilya Cabello, muli, ay may mga 300 na natitira, at ilang dosenang tao lamang ang namatay, na malinaw na ang pinakamagandang sitwasyon para sa kanilang tatlong pamilya.
Maging ang pamilyang Canmore at ang pamilyang Lucas, mayroon silang halos 200 na natitira na hindi mabuti o masama. Imposible, bakit paanong hindi rin lumabas si Cloud? Ang liwanag na screen ay nawala, ang Elder Hunt ay umiling at hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Ang cultivation at combat power ni Cloud, alam niya, ay masasabing pinakamagaling na tao sa nakababatang henerasyon, at hindi talaga siya lumabas. Naisip ni Nash ang sinabi ng kabilang partido noon, hindi. Maiwasang matuwa, kaya humakbang siya at umalma. Master Hunt, ang aming pakikiramay. Ang sabi mo lang, ito ay normal, at kailangan ng karanasan upang hayaang lumaki ang mga kabataan. Kabanata 1424. Nang marinig ang mga salitang ito, ang sulok ng bibig ni Jared ay hindi napigilan ang pagkibot ng ilang beses ng mabangis, ang kanyang mukha ay hindi mapapantayan ng kalungkutan, ngayon lang siya natatawa sa iba, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga salita ay babaling laban sa kanya ng ganoon kabilas. Master Lagorio, ang iyong pamilya, sa pagkakataong ito ay tila nakaranas din ng matinding pagkalugi. Nga pala, andin din yung Trevino family, paano konti na lang ang natira. Iyong tatlong pamilya, malaking pamilya na sila. Hindi napigilan ni Karima na tumayo at kutsain ang mga ito nang maisip niya ang mapang asar nitong mga lalaki kanina. Imposible, siguradong hindi papatay si Cloud. Saglit na nag-isip si Jared bago biglang sumigaw, sa pagkakataong ito, namumula ang kanyang mga mata, hindi niya matanggap ang katotohanang patay na rin ang kanyang panganay. Kanina, ang pagkamatay ni Chet, hirap siyang makalimot, ngayon ay medyo naging komportable na ang kanyang puso, sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay patay na rin ang kanyang panganay. Master Hunt, tapos na ang lahat, wala na ang formation, at nawala na ang light curtain, young master siya. Isang elder ng pamilyang Hunt, na may kaparehong kalungkutan sa kanyang mukha, ay humakbang pasulong at sinabi. Master Hunt, ito. Humakbang din si Trenton, bukod pa sa kalungkutan ang mukha niya, ay bakas din ang hindi makapaniwalang hitsura. Sa kanilang tatlong pamilya ng mga Panginoon na pinagsama, paanong hindi sila mananalo? Bukod dito, masyadong malaki ang sakripisyo ng kanilang tatlong pamilya. Bagamat maraming Panginoon ang tatlong pamilya, biglang namatay ang mahigit 300 Panginoon, marami sa kanila ang mga nangungunang Panginoon, kaya talagang nahihirapan silang tanggapin ng biglaan. Ano ito? Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito. Galit na pinandilatan ni Jared si Trenton, at gustong sabihin na ang taong ito ay masyadong maikli ang paningin. Kung sasabihin mo iyan at maririnig ito ng mga tao, magtataas ito ng mga tanong mula sa iba. Sa oras na ito, tumayo si Jack at sinabing, Master Hunt, may ilang bagay sa tingin ko na dapat mong ipaliwanag. Ipaliwanag mo kung ano. Walang katumbas na kalungkutan ang mukha ni Jared, kahit na medyo galit, kamamatay lang ng 2 anak. Labis na ang lungkot niya sa kanyang puso, hinala niya rin na si Jack at Helena ang may gawa nito. Kung tutusin, napakaganda ni Helena, basta ginulo niya ang kanyang anak, pagkatapos ay sinamantalan niya ang pagkakataong palihim na umatake, kaya nasugatan ng husto ang kanyang anak, at pinalibutan siya ng 2, malaki ang posibilidad na mapatay ang kanyang anak. Sa hindi inaasahan, talagang naglakas loob si Jack na gamitin ang tonong ito ng pagtatanong sa kanya. Noong nag-aaway kami sa loob, nabalitaan ng ilan sa amin na ang iyong mga tao mula sa pamilya Hunt ay sasama sa mga tao mula sa pamilya Lagorio at sa pamilya Trevino upang palibutan at patayin ang mga Panginoon mula sa aming iba pang mga pamilya, hindi ba ito masyadong marami? Bukod dito, madalas kaming makatagpo ng mga tao mula sa iyong 3 pamilya na kumukubkob sa aming mga tao, at kapag nakita nila ang sinumang nahulog na nasugatan, sila ay magkakaisa upang patayin. Malamig na ngumiti si Jack at tinanong si Master Hunt. Oo, Jared? Kung ganyan kayo, sobra na. Nakipagsabuatan ba kayo para salakayin ang mga tao natin? Galit na si Daryl, patay na ang 3 anak niya at maraming miyembro ng pamilya Norman ang patay, halos kalahati ng mga contestant ng pamilya nila ang patay, paanong hindi siya magagalit? Naghinala na siya ngayon na malamang na namatay ang kanyang 3 anak dahil dito. Oo. Sobra talaga kung nakipagsabuatan kayo ng maaga nang ganito na nagiging sanhi ng pagkamatay ng marami sa atin. Mayroong ilang iba pang mga tao mula sa ilang mga angka na agad ding tumayo bilang protesta. Anong klaseng kompetisyon ito? Nakikita ko na gusto lang ninyong magkaisa at patayin ang iilan sa mga Panginoon ng pamilya natin, tama ba? Si Alejandro ng Cabello family, gayon din, sinabing may halong pagtataka. Kabanata 1425. Master ng pamilyang Hunt, umaasa din ako na maaari kang lumabas at magpaliwanag. Agad ding sabi ni Nash.
Nang makita ni Jack ang sinabi niya tungkol sa pamilya Hunt ay agad na nagdulot ng galit ng publiko, nabuhayan siya ng loob. Noong una, naniniwala siya na kapag nawala ng dalawang anak si Jared, tiyak na magagalit siya at pagdating ng panahon, itatanong din niya ang sitwasyon sa loob para malaman ang pumatay. Hindi man siya makapatay ngayon, tiyak na hindi ganoon kadaling makalimot. Ngayon ay hindi na hinintay ni Jack ang galit ni Master Hunt at agad siyang nagsalita tungkol sa bagay na ito na naging passive ang pamilya Hunt. Kalokohan. Agad na hinampes ni Jared ang kanyang hita, pagkatapos ay galit na sinabi, hindi kami nagkaroon ng ganoong ideya, kung ganoon nga, paano pa kaya ang daming namatay sa aming tatlong pamilya? Kung naghanda kami noon at ang aming tatlong pamilya ay nagsaanib puwersa, ang iyong mga tao, na nag-iisa sa simula, ay tiyak na mas malaki ang nawala kaysa sa amin. Agad ding sinabi ni Trenton kay Jack na may galit, Jack, let me tell you, pag ganyan ka magsalita may retribution ka. Pagganti, malamig na ngumiti si Jack at sinabing, napakaraming tao mula sa napakaraming angkan, napakaraming kalahok, lahat sila ay nakatagpo ng parehong sitwasyon, sila ang pinakamahusay na nakakaalam. Siguro ako ay nagsasalita ng walang kaparerekon, ngunit imposibleng lahat sila ay magsalita ng walang kaparerekon, di ba? Agad namang tumayo si Helena at nakangusong sinabi, Master Lagorio, hindi ka naman mahina ang pag-iisip, di ba? Sabihin ko sa iyo, marami sa mga miyembro ng pamilya Cabello natin ang nakilala ang mga amo ng tatlo mong pamilya at hinabol nila. Kahit na kusang loob nilang ibigay ang kanilang mga token at kusang sumuko, pinatay silang lahat ng mga tao mo. Oo, kami, ang mga tao ng pamilyang White, ay nakatagpo din ng marami sa mga sitwasyong ito, at ako ay sapat na mapalad na nakatakas at nakaligtas sa huli. May isang binata mula sa White family na tumayo at pinagtibay ito. Ganyan din ang mga tao natin. Oo, sobra. Ang mga Panginoon mula sa iba pang mga pamilya ay nagsabi rin sa isang huff, ang magandang kompetisyon na ito ay parang sila ay hinahabol. At kinuha ng tatlong pamilyang ito ang unang pagkakataon, na natural na nagpabagabag sa kanilang mga puso. Lalo na ang ilan sa mga third class o second class na pamilya ay mas galit na galit. Master Lagorio, may sasabihin pa ba? Mukhang hindi naman anak ko ang nagbubuga ng kalokohan, di ba? Malamig na ngumiti si Nash at tumingin sa kanya, bagamat makapangyarihan ang Hunt family, pero, ngayon, bukod sa Trevino family at Lagorio family, lahat ng iba pang pamilya, ay kakampi nila, which made him speak with more confidence. After all, hindi naman siguro sila makakalaban ng tatlong pamilya, di ba? Ang tatlo sa kanila ay walang kapare sa pinagsamang pagsisikap ng lahat ng mga pamilyang ito. Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Anyway, hindi na pag-usapan ng aming tatlong pamilya ng pribado ang mga bagay na ito noon. Si Trenton ay medyo walang kabuluhan at walang lakas na sinabi, anyway, hindi ko lang alam kung ano talaga ang nangyayari. At saka, kung ito talaga ang kaso, paano na lang ang marami sa ating mga tao ang namatay sa halip? Hindi ito sama-sama. Kabanata 1426, maaga kasi nating nalaman, tsaka maswerte tayo kaya nakaligtas tayo. Nakangiting sabi ni Jack, tama, masyado na kayong malayo sa ganitong klaseng kompetisyon, I think it was premeditated. Humalukip-kip din si Daniela sa harap ng kanyang dibdib at may tonong nagtatanong. Master Hunt, sana mabigyan mo kami ng paliwanag. Wala sa tatlo kong anak, wala ni isa sa kanila ang lumabas. Lalong nagalit si Daryl, gusto niyang sumugod at direktang lumaban, kung hindi niya alam na hindi niya kayang talunin ang kabilang partido ay sumugod na siya. Paano ko malalaman kung paano namatay ang anak mo? Patay pa rin ang anak ko, tsaka ang daming namatay sa pamilya Hunt. Kakaiba. Galit na galit si Master Hunt kaya tinapakan niya ang kanyang mga paa, pagkatapos ay bumaling sa maraming natitirang kalahok at sinabing, mayroon ba sa inyo na nakakaalam kung ano ang nangyayari? Namatay ang pangalawa kong anak, mabuti pa, hindi siya magaling sa kanyang sining, ngunit ang aking panganay na anak ay may isang tableta na maaaring magpapataas sa kanyang paglilinang, mayroon pa siyang anting-anting na maaaring mapabilis ang kanyang kapangyarihan. Diyos na kaharian, sino ang napakalakas na pumatay sa kanya? Master Hunt, ito ay talagang hindi namin alam. Agad na sinabi ng mga tao mula sa pamilyang puti. Oo, nasa loob kami, at hindi namin nakita ang dalawang young masters ng Hunt family, alam ng impyerno kung paano sila namatay. Sinabi ng isang master mula sa pamilyang Canmore, sa kabaligtaran, umaasa din ako na huwag mong ibahin ang paksa, sagutin mo muna ang aming tanong. Bakit kayong tatlong pamilya ay nagsanib puwersa laban sa aming pamilya? Nakikita ko na matagal na ninyong napag-usapan ito.
Hindi alam ni Jared kung ano ang sasabihin sa kanyang puso, gusto na niyang alisan ng takip ang taong pumatay sa kanyang anak, at pagkatapos ay marahas na hagupitin ang bangkay upang maibsan ang puot ng kanyang puso. Gayunpaman, ngayon ay kailangan niyang harapin ang pagtatanong ng napakaraming tao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kamao, at ilang sandali lang ay nakahinga siya ng maluwag. Una sa lahat, hayaan mo akong sabihin na ang aming tatlong pamilya, sa katunayan, ay hindi nag-usap bago magsama-sama upang patayin ang iyong mga pamilya. Kung bakit nila ginawa iyon, sa palagay ko ito ay dahil nagkaroon sila ng pagkakaibigan habang nakikipagkompetensya, at pagkatapos ay naisip na mas mahusay na magkasamang makitungo sa iba pang mga pamilya. Sa pagsasalita dito, huminto si Master Hunt bago nagpatuloy, kaya, ito ang ginustong desisyon ng mga kalahok at kami, ang mga pamilya ay hindi nauugnay dito, at hindi rin ito isang pinag-isipang bagay. Oo, totoo ito, ginusto at hindi pinaghandaan. Agad ding sinundan si Trenton at sinabing, siguro, dahil medyo maganda ang ugnayan ng tatlong pamilya natin sa normal na panahon. Kaya naman, normal lang sa mga nakababatang henerasyon na magkapit kamay ang isa't isa. Halimbawa, medyo maganda ang relasyon ng White family at Tudor family. Kung nagkatagpo sila sa loob, dapat may pinagsama-samang pagsisikap para harapin ang kaaway. Halimbawa, may magandang relasyon ng pamilya ni Lucas at ang Canmore. Tumango rin si Master Trevino, oo, ito ay isang napaka-normal na bagay, huwag kang magpaloko tungkol dito. Tumingin din si Jared Hunt sa pinuno ng pamilyang Norman, pagkatapos ay sinabi, Master Norman, para sa lahat ng iyong tatlong anak na lalaki na mamatay dito, nararamdaman ko rin ang iyong walang kapantay na sakit, ngunit ito ang mga patakaran ng laro. Napagkasundoan sa loob ng 30 araw ng kompetisyon, kamatayan ang mangyayari, wala tayong hahabulin para sa kamatayan, tama ba? Namatay ang anak ko, wala rin akong balak ituloy. Totoo naman. Huwag na nating isipin ang mga bagay sa loob, kahit ano pa iyon, nangyari na. Sa oras na ito, namumukod tangi rin ang Hunt family elder, bagamat nagdadalamati ang kanyang puso, ngunit, ito ang itinakda nilang panuntunan bago ito magsimula. Partikular din nilang idiniin, sa oras na ito, imposibleng magalit tungkol dito. Maraming mga amo ang namatay, ang dalawa niyang apo ay namatay din, hindi na sila makakabalik. Kabanata 1427. Ang sinabi ni Elder Hunt, ano man ang nangyari sa loob, tapos na kapag natapos na. Naniniwala ako na hindi rin dapat gumawa ng kasuklam-suklam na bagay ang pamilya mo sa Hunt. Si Master Lucas, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ay tumayo at sinabing, dahil tapos na ang kompetisyon, mas mabuting itala ang mga token ngayon, at pagkatapos ay ayon sa rango, ibigay ang mga gantimpala ng kompetisyong ito, paano na? May punto si Master Lucas, italo mo. Malungkot ang mukha ni Jared, ngayon ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Unang elder, pakiramdam ko ay tiyak na hindi patay si Cloud, itong sikretong pamamaraan niya, nararamdaman ko pa rin ang koneksyon sa kanya sa aking katawan. Habang ang lahat ay nagbibilang ng mga token, hindi naiwasang sabihin ni Jared sa unang elder ng pamilyang Hunt. May koneksyon pa ba? Ibig sabihin siguradong hindi siya patay. Matapos marinig ito, tuwang-tuwa ang unang elder ng pamilyang Hunt, pagkatapos ay nagsabi, talagang, naisip ng kabilang partido na patay na ang Young Master at pagkatapos ay umalis. Hindi patay ang Young Master, malamang na nagpapanggap siyang patay. Haha, dapat nasa loob pa siya ng kagubatan. Oo, bakit hindi ko naisip yon? Agad kang kumuha ng mga tao para tumingin sa paligid at hanapin si Cloud, got it? Nagliwanag ang mga mata ni Jared at tuwang-tuwa ang puso niya, kaso hindi pa patay ang anak niya, o nagpapanggap na patay o ano. Agad na pinamunuan ng unang elder ang isang grupo ng mga tao at nagmadaling umalis upang hanapin si Cloud. Narinig ito ni Jack, agad na sumimangot, ngunit mabilis at prangka, naniwala siyang patay na si Cloud dahil sa mga oras na iyon, ginamit niya ang kanyang espada para laslasan si Cloud sa dalawa. Kung bakit nagkaroon pa rin ng koneksyon ng panganay na Young Master at Jared sa pamamagitan ng espesyal na pamamaraan, nahulaan ni Jack na ito ay dahil sa ilang kadahilanan sa tableta. Nang marinig iyon ni Helena at Daniela at ng iba pa, hindi nila ito inaasahan at nag-alala. Kung sakaling hindi talaga pinatay ni Jack si Cloud, at buhay pa ang Cloud na iyon, hindi ba magiging problema iyon? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Jared ang medyo nag-aalalang ekspresyon ni Helena at Daniela, at hindi niya naiwasang sumimangot, agad ding tumibok ang puso niya. Pakiramdam ni Jared ay tiyak na may kinalaman si Helena sa pagkamatay ng kanyang anak, kung hindi, bakit siya kabahan at mag-aalala kapag narinig niyang hindi patay si Cloud. Di nagtagal, natapos ang tallying ng mga token at ang mga istatistika.
Ang nangungunang tatlong tao ay sina Jack, Helena, at Rufus, at ang kolektibong rango ay ang pamilyang puti sa unang pwesto, na sinundan ng pamilya Tudor at pamilya Cabello. Ang apat na pamilya, ang pamilyang Norman, ang pamilyang Hunt, ang pamilyang Trevino at ang pamilyang Lagorio, ay napakababa, kapwa sa individual na lahi at sa kolektibong sitwasyon. Gayunpaman, wala na silang pakialam sa pagrarango, ang mga resulta ng kompetisyong ito, ang mga masters na namatay, ay nagpalungkot sa kanila ng sapat. Ito ay hindi inaasahan, sa individual na kompetisyon at kolektibong kompetisyon, ang aming pamilyang puti ay nasa rango. Si Titus at Kenneth at ang iba pa ay labis na nasasabik, sa pagkakataong ito ang pamilyang puti ay talagang nasilaw ng minsan. Kabanata 1428. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang puti ay masasabing kumikita na, hindi ko talaga akalain na mananalo talaga sila ng dalawang unang pwesto. Oo, totoo na hindi mo masasabi ang kakayahan ng isang tao sa kanilang hitsura lamang, at sa walang katulad na kayamanan, itong young master ng White Family ay talagang ipinagmamalaki ng langit. Nasa gitna lang siya ng True God Realm God, pero nakuha niya talaga ang unang pwesto at nakakakuha ng napakaraming token. Siguro ang swerte. Tutal, sa pagkakataong ito, paghahanap ng mga token, hindi tulad ng kailangan niyang makipaglaban sa isang tao. Kung makatagpo niya ang iba pang mga late True God Realm freaks, tiyak na hindi siya makakapareha. Ang daming tao sa paligid, isa-isang nag-uusap palayo. Master Hunt, sa tingin mo ba ay posibleng buhay pa ang panganay na young master? Kung hindi patay, ayon sa katwiran, dapat din siyang mahanap ng formation na iyon, di ba? Mabilis na pumunta si Daryl sa harapan ni Jared, at pagkatapos mag-isip, hindi niya maiwasang magtanong. Tumanggaw si Jared at direktang sinabi, maaaring posible pa rin ito, dahil ito ang unang pagkakataon na gagamitin natin ang pormasyong ito, hindi ba ito posible? At, paano kung ang anak ko ay nagpapanggap na patay na? Ang masisiguro ko ngayon ay ang uri ng koneksyon sa pagitan namin ni Cloud ay malinaw na umiiral pa rin. Hindi ko aktibong sinira ang koneksyon na ito upang ito ay palaging umiiral, maliban kung siya ay patay na. Sa pagsasalita nito, tumingin si Jared sa kagubatan sa unahan, na pagkatapos ay idinagdag, ngunit, kahit na ano, ngayon ang malapit na koneksyon na ito ay nandoon pa rin, ibig sabihin ay buhay pa siya. Posible bang hindi siya maramdaman ng formation? Posible bang hindi nito maramdaman ang mga taong malubhang na sugatan? Sumimangot si Daryl, pagkatapos ay bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata, agad na bumaling sa kanilang unang elder at sumigaw, unang elder, dapat kang kumuha ng ilang tao upang tumingin din, tingnan kung maaari mong mahanap ang ilan sa aming mga Panginoon ng pamilya Norman, tingnan kung ang aking tatlong anak na lalaki ay buhay pa, ang pormasayon na ito ay hindi kailanman ginamit bago, ito ang unang pagkakataon na ginagamit ito, at sa makatuwid ay maaaring hindi tumpak na maunawaan ng mga taong nasa loob nito ang sitwasyon. Okay, magdadala ako ng ilang tao para malaman. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mata ng pinakamatanda sa pamilya Norman. Paano kung hindi namatay ang apo niya doon? Sabi ko naman sa'yo imposible, paano kaya ang daming namatay? Baka may mga hindi pa need-detect. Kaya lang hindi lumabas. May isang padre de pamilya na agad ding nagsabi. Pumasok ang kanilang pamilya bilang mga kalahok, at nauwi sa malaking bilang ng mga namatay. Ang gayong katotohanan ay naging mahirap tanggapin. Maraming tao mula sa pamilya ang nakinig, isa-isa ring nagpadala ng mga tao para maghanap ng mga tao. Jack, dapat din ba tayong magpadala ng mga tao para hanapin sila? Napatingin si Nash kay Jackie, naniniwala siyang tama ang ipinakita sa light screen na iyon, at siguradong patay na ang isa sa mga nawawalang tuldok. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mahinang sinabi ni Jack, sige, magpadala ka ng ilang tao para gawin ang trabaho. Tumanggaw si Nash at nagpadala na rin ng mga tao para magpanggap at maghanap ng iba. Nakita ng mga tao ng pamilya Cabello at ng pamilya Tudor na nagpadala din ng mga tao ang pamilyang puti para hanapin sila, nagpadala din sila ng ilang tao para hanapin sila. Dahil ang lahat ay nagpunta upang maghanap ng mga tao, lahat ay nahiya na umalis. Hindi masabi ni Jack kay Nash na ang tatlong young masters ng Norman family at ang dalawang young masters ng Hunt family ay pinatay niya, kaya sa labas na lang sila. Magkasama, naghihintay ng 2 o 3 araw, ang mga taong nagpunta upang hanapin sila, ay karaniwang bumalik lahat. Gayunpaman, ang mga mukha ng bawat isa ay hindi masyadong maganda, lahat ay bumalik ng walang tagumpay. Imposible, malinaw na nararamdaman ko ang koneksyon na ito Hindi kaya nagkamali ang lihim kong pamamaraan. Palaging hindi makapaniwala si Jared na ang kanyang panganay na anak ay namatay din sa bagay na ito, pagkatapos makuha ang ulat mula sa unang elder at iba pa, sunod-sunod pa ring umiiling.
Guro, harapin ang katotohanan, natagpuan namin ang bangkay ng pinakamatandang Young Master. Nahati ito sa dalawa, hindi na siya mabubuhay. Kabanata 1429 na bumantong hininga ang unang elder, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin, bahagyang nang inag ang kanyang katawan, at maya-maya, hindi niya napigil ang umungol ng malakas. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay sa oras na ito, si Jack ay lumilipad at naging bagay ng atensyon ng lahat. Jack, ano ang paglipad mo? Baka kilala mo kung sino ang pumatay sa anak ko. Tumingin si Jared kay Jack at tinanong siya. Tumingin si Jack sa kabilang partido, saka sinabing, Master Hunt, maawa ka. Itong kamatayan, tiyak na hindi na siya mabubuhay. Ano pa, sinabi mo rin noon na ganito ang rules ng competition na ito, kahit ano pa ang kahihinatnan nito, lahat ay kailangang dumaan, di ba? Ikaw. Nagalit si Jared, ngunit hindi nakapagsalita, ang mga salitang ito, sa katunayan, paulit-ulit niyang sinabi sa lahat. Anak, ano ang ibig mong sabihin sa paglipad? Hindi ka ba makakalma? Agad na tinuro ni Trenton si Jack sa gilid at sinabing, marami na rin daw na wala ng amo ang pamilya nila, nagalit sila nang isipin iyon. Lilipad ako dahil gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na talagang gustong malaman ng lahat. Ngumiti si Jack bago sinabing, ngayon lang kami nakakita ng napakagandang bagay, na maaaring may kinalaman sa paghahanap ng paraan para makalusot sa ultimate god level cultivation. Talaga. Kasabay nito, ang mga mata ng maraming tao ay nagkaroon ng kaunting pananibik sa kanila, lalo na ang mga nasa huling True God Realm at pinakamataas na True God Realm na antas ng cultivation. Maging ang ulo ng pamilyang Hunt na orihinal na nagdadalamati at ang ulo ng pamilya Norman, bawat isa sa kanila ay mayroon ding kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Anak, ito ay isang bagay na napakahalaga, hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparirikon. Ang unang elder ng pamilya Cabello ay labis ding nasasabik, ang kanyang puso ay umaasang may sasabihin si Jack na kapakipakinabang, ngunit natatakot siya na ang sinabi ni Jack ay tuluyang mawalan ng silbi. Oo, bata, napakarami sa atin. Pagkatapos maghanap ng napakaraming taon, wala tayong nakitang anumang pahiwatig, at gayon pa man, nakahanap ka ng mga palatandaan. Siguradong nagyayabang ka, di ba? Si Trenton ay may malamig na ngiti pa sa labi, hindi siya makapaniwala na may mga pahiwatig si Jack. Huwag kang mag-alala, kung wala akong kaunting katiyakan, paano ako maglalakas loob na lumabas at sabihin ito. Malamig na tumingin si Jack kay Trenton, pagkatapos ay sinabi sa mga tao, hindi ko alam kung napagtanto mo, na kanina sa kalangitan, may pattern sa itaas ng light screen, ang pattern na iyon, ay isang piraso ng mapa ng ating bansa, at ang 7 nagniningning na mga punto ng liwanag, na may iba't ibang kulay. Tinanong ko si Helena at sinabi ng lahat na ang mga lokasyon ay ang tinatawag na 7 malaking panganib. Narinig ito ni Rufus at kaagad na nasasabik na sinabi, Brother Jack, ibig mong sabihin, sa loob ng 7 mapanganib na lugar na ito, marahil ay may isang lihim tungkol sa Ultimate God Realm. Eksakto. Tumanggaw si Jack, at pagkatapos ay nagsabi ng may malaking katiyakan, bukod dito, nararamdaman ko na ang posibilidad ay talagang hindi karaniwan. Sa loob ng 7 mapanganib na lugar na ito, dapat mayroong mga lihim tungkol sa Ultimate God Realm. Kabanata 1430. Oo, parang mapa talaga ng Daxia natin ang pattern na iyon, dati, hindi natin tinitingnang mabuti, ngayon na napag-isipan natin, parang totoo nga. Isang family master, matapos maalala ng kaunti, nagulat siya. Ang 7 mapanganib na lugar na ito ay kilalang kilala bilang mga mabangis na lupain, ngunit kakaunti din ang mga taong pumunta doon na lumabas ng buhay. Bagamat may mga kayamanan sa loob, hindi kami nang ahas na pasukin ito. Ang isa pang babae, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ay tumanggaw din, naghanap kami sa buong lugar, ngunit wala kaming mahanap na anumang impormasyon tungkol sa Ultimate God Realm na ito, maaring ang ilan sa mga bagay na ito tungkol sa Ultimate God Realm ay talagang nasa loob ng 7 mapanganib na lugar na ito. Oo, hindi pa tayo masyadong nakarating sa delikadong lugar na ito, maaaring mayroon talagang isang bagay sa loob. Dapat ba tayong pumunta at subukan? Bagamat mahirap para sa mga taong may demigod realm cultivation na mabuhay kapag sila ay pumunta, iyon ay dahil walang sinuman na may true god realm cultivation ang nakapunta doon, kung mas marami sa atin ang pupunta, kung mas maraming mga tao na may true god realm ang pupunta, kung gayon ay magkakaroon ng cultivation doon. Ang unang elder ng pamilya Cabello ay sabik na sabik at gustong umalis kaagad. Malinaw, siya ay matanda na, at ang antas ng paglilinang ay matagal nang umabot sa tuktok ng True God Realm, ay matagal nang gustong makapasok sa Ultimate God Realm,
at kung mayroon talagang anumang paraan na magpapahintulot sa kanya na makapasok sa Ultimate God Realm, kung gayon ayon sa alamat, magkakaroon siya ng habang buhay na 200 taon. Unang Elder Cabello, huwag kang magpalinlang sa batang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, malamig na ngumiti ang matandang pamilya ng Hunt, pagkatapos ay nagsabi, itong batang ito, sa tingin ko ay gumagawa lamang siya ng isang ligaw na hula at ganap na hindi mapagkakatiwalaan, baka gusto niyang linlangan kaming matatandang lalaki na pumunta sa gitna ng mapanganib na lupain, kapag dumating ang oras, mamatay sa loob nito. Pagkatapos ng lahat, hindi namin sigurado kung gaano ito mapanganib sa loob. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na lumubog ang mukha ng Cabello family Grand Elder, at pagkatapos ay tinanong si Jack, anak, wala ka talagang ebidensya, paano kami maniniwala sa iyo kung nagsasalita ka ng ganyang kalokohan? Gayunpaman, tumawa si Jack, kung mayroon akong tunay na mga pahiwatig, hindi ko sasabihin ito, ngunit bagaman ito ang aking hula, mayroon pa ring ilang batayan para dito. Tahimik na nakatingin kay Jack ang mga tao, tila inaasahan ang susunod niyang sasabihin. Kahit na ito ay isang hinuha lamang, umaasa sila na maaaring magbigay ng mas makatwirang pangangatwiran si Jack, upang magkaroon sila ng kaunting kumpiyansa. Huminto si Jack bago sinabi, isipin mo, ang sinaunang aklat ng Cabello Family First Elder, pati na rin ang pag-uusap tungkol sa alamat ng Ultimate God Realm na ito, ipinapakita nito ang pagkakaroon ng 3rd grade pill formula at 4th grade spiritual herbs at iba pa. Ito ay sapat na upang ilarawan ang realidad ng Ultimate God Realm. Higit pa rito, ang porma sayon na ito ay napakatanda na, ito ay tila na pag-iwanan ng maraming taon. Masyadong mahaba ang Holijing batong ito, hindi ko alam kung bakit ito nawasak, pero dapat may tinatakpan ito. Matapos makinig ang mga tao, isa-isa rin silang tumango, tutal, ang sinabi ni Jack ay parang isang bagay ang nagpapatunay, iyon ay, ang pagiging tunay ng Ultimate God Realm. Paano ito, tungkol sa bagay na ang 7 mapanganib na lugar na ito ay maaaring magtago ng sikreto ng Ultimate God Realm? Sa tingin ko, dahil katatapos lang ng kompetisyong ito. Bumalik muna tayo at magpahinga, at pagkatapos ng isang buwan, pag-usapan natin muli ang bagay na ito, ano ang iniisip ninyong lahat. Kung tutuusin, ang bawat pamilya ay nawalan din ng maraming tao. Kailangang mayroong ilang mga ulo ng pamilya o matatanda na subukang magayos ng ating isipan, sa panahong ito, na hindi natin maisasaayos ang ating kalooban, masira ang paglilinang, at makalipas ang isang buwan, pag-uusapan natin ang bagay na ito sa isang lokasyon, kumusta ang tunog na iyon. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay sinabi ni Jared, I think this is good. Then it is settled. How about this? Our Cabello family happens to be in the middle. After a month, pumunta lahat sa Cabello family namin to discuss and see what to decide. How about that? Matapos mag-isip, nagkusa si Alejandro na mag-propose. Haha, buti naman, tapos na. Natatawang sabi ni Jared. Tere na, umalis na lahat. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.